O ano, meron na naman pong napahiya, mga minamahal. Yan, fake news pa more. Actually, sa totoo lang, hindi ko na talaga dapat to binibigyan ng importansya or pinag-aaksayahan ng oras. Itong mga baseless and malicious na accusation ng mga DDS. Kasi mga minamahal, may bahid na sila ng pagiging sinungaling eh. O 'di ba si Harry Roque? If you will remember, ano yung sabi ni Roque noon, na itong si President Marcos may sakit. Pero ang gusto niyang mangyari, dapat si PBBM magpa-hospital at patunayan niya sa mamamayang Pilipino na wala siyang sakit. Na in the first place, siya yung nag-akusa, dapat meron na siyang ebidensya na magpapatunay na may sakit ang ating presidente. Eh bakit yung presidente pa mismo ang magpapatunay sa mamamayang Pilipino na wala siyang sakit? Eh may nag-akusa, dapat yung nag-akusa mayroong dalang ebidensya. Di ba kaya nga yan yung sinasabi ko sa inyo na may bahid na po ng kasinungalingan itong mga dilis. Kaya nga ang hirap nilang paniwalaan sa mga accusation nila kasi hindi po structure yung kanilang mga ebidensya. Actually, wala ngang ebidensya eh. Puro lang eme-eme. Puro lang sat-sat. Katulad ni Maharlika. Ang sabi niya, si PBBM nagpupulburon. Pinatunayan niya ba? Hindi niya napatunayan. Ang ginawa niya, gumawa sila ng fake video para patunayan na nagdodroga daw ang ating presidente. Pero it turns out na kinonfirma mismo ng DICT, kinonfirma mismo ng iba't ibang ahensya na yung video is AI. So kaya nga sabi ko, hindi na talaga dapat binibigyan ng importansya itong mga DDS na to, lalo pat may bahid na ng pagiging sinungaling. So ngayon, ito yung issue. Kasi yung Duran-Duran concert nga, mga minamahal. Ganito, nag-birthday po itong si President Marcos. Actually, mga minamahal, wala naman talagang problema kung sorpresahin siya ng mga kaibigan niya mismo. Eh dahil madami naman talaga ang nagmamahal sa ating presidente. Palibhasa sa inyo, walang nagmamahal eh. Kaya ganyan kayo eh, nadadala lang kayo sa pera, sa bayad, kung ano yung inuutos sa inyo. Wala namang problema mga minamahal kung isusurpresa siya ng kanyang mga kaibigan. Eh kaso, ang ano dito, ang mali kasi dito mga minamahal, pinasobrahan nila yung istorya na gumamit daw, gumastos daw ang ating presidente ng napakalaking pera para sa kanyang maluho na birthday party. Eh, in the first place, mga minamahal, ito tingnan nyo birthday ni PBBM, namigay siya tingnan nyo sana ba yung ano ni, ito, pakinggan nyo. May bago May ads, wait lang. Wow! Tamis salad! Mas pinasarap. Ako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong level 3 hospital sa bansa. Sa pagdiriwang ng kanyang ika-67 kaarawan, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babayaran ang hospital bills ng mga pasyente na naka-confine at kasalukuyang ginagamot sa lahat ng level 3 government hospital sa buong bansa ngayong araw. Ito ay sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, Serbisyong Sapat para sa Lahat program. Sa ilalim ng programa, sabay-sabay na ibibigay ang iba't ibang tulong at serbisyo ng gobyerno sa 82 probinsya ng bansa. Upang makatugon sa utos ng Pangulo, 328 million pesos ang inilaan ng Department of Health para sa 22 tertiary hospitals na siyang Mga minamahal, partida birthday yan ni PBBM, pinili niyang magtrabaho. Pinili niyang magtrabaho sa mismong kaarawan niya. Tandaan niya mismong kaarawan niya, pinili niyang magtrabaho at namigay po siya ng napakalaking gift na talagang matutuwa yung mga may sakit. Kasi birthday niya, 300 plus million ang nagastos dito. Sa mga pasyente yun. Tapos mga minamahal, ito, ano na natin yan, i-off na natin yan. Basta alam na ninyo na itong si President Marcos ay namigay sa mismong kanyang kaarawan. Eh ngayon, may paepal, katulad nitong post ni Sasot. Sabi dito, Duran-Duran, the Filipino people would like to know if you sang your 80s hit, White Lines, during private concert for the Philippine President birthday, which Filipino taxpayer paid for. So, pinapalabas nila na ginastusan daw ng ating presidente yung Duran-Duran concert. Pero mga minamahal, hindi po yung totoo. Dahil meron pong paglilinaw dyan ang PCSO. Ito tingnan nyo, mga pahiya talaga no? Mga pahiya, tingnan nyo, Sushi! Wait lang, may ads. Para get sa sari-saring sarap.
Mag-grab food. May ads, mga minamahal. Nilinaw ng Presidential Communications Office na walaan nilang ni isang kusing na ginastos ng gobyerno sa birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po yan kay ating PCO Chief Cesar Chavez. Nauna nang sinabi ng PCO na inorganisa ang party ng old friends ng Pangulo. Kung Inorganisa ng mga old friends ni PBBM ang kanyang birthday. Kasi ito din yung nakalagay sa article, mga minamahal. Bongbong Marcos, September 14 din to September 14 to. Bongbong Marcos surprised by popular 80s band Duran Duran on birthday. So walang masama kung pinaggastusan siya ng kanyang kaibigan as long as wala naman po siyang kinulimbat, ginalaw sa pera ng taong bayan. Yung sa Napoles scam nga, mga minamahal, tandaan nyo si Miriam Defensor lang at si PBBM yung hindi tumanggap ng pera. Mga minamahal, tapos bigla niyong sasabihin na gumagamit si President Marcos ng pera ng taong bayan ng walang pakundanga. So nasaan yung ebidensya ninyo? At saka walang, mga minamahal, ito yung sabi ng PCSO The president spent his birthday as just another busy day in the office with the same dedication to his job that has marked his presidency. At ito, maidagdag ko nga pala, mga minamahal. Alam nyo, maintindihan ko sana kung kakamping ang magrereklamo, kung iskonyan ang magrereklamo, or sino pang tumakbong mga presidente supporters yan. Okay lang kung silang magreklamo. Kaso yung nagrereklamo, mga minamahal, mga DDS, na kayo yung bumoto kay President Marcos, kayo yung tumanggap sa kanyang ugali. Alam nyo sa palabas na Made in Malacanang, di ba? Ano yung sabi ni Amy Marcos? Puro ka na lang party. Diba? O inamin na doon pa mismo sa palabas na Made in Malacanang na itong ating presidente mahilig talaga sa party, sa mga rock band. And even 2022 election, mga minamahal, mahilig po talaga sa party itong ating presidente. Nag-enjoy din naman kayo, mga DDS kayo noon, di ba? Mga minamahal, kaya binoto ninyo, tinanggap nyo ng buong-buo ang ating presidente. Pero it doesn't mean na puro na lang party ang kanyang ginagawa. Mga minamahal, sinasabi ko sa inyo sa 10 ginawang tama ng ating presidente, yung isang mali ang kanilang pinupuna. Pero hindi naman po ito mali. Hindi kasalanan ng ating presidente na bigyan siya ng importansya ng mga kaibigan niya. Ang pangit lang kasi dito, bakit ginagawa niyong issue? Bakit nyo ito ginagawang issue? Bakit kayo yung nagrereklamo? Di ba dapat mga kakamping ang nagrereklamo? Di ba dapat yung mga nagrereklamo dito is yung mga iskonyan? Di ba dapat sila? Pero bakit kayo yung nagrereklamo? Hindi ba kayo nakaranas na sorpresahin kayo na kaibigan ninyo? Ay, Diyos ko, mga minamahal. He traveled hundreds of kilometers to grant farmers a condonation of their debts and give them with new financing program that will boost farm yields and farmers' income. Biruin nyo mga minamahal, birthday niya, nagtrabaho ang ating presidente. Nag-travel pa for long kilometer na yan para puntahan yung mga farmers na tutulungan niya. Tapos, nang dahil lang sa celebration na sinorpresa siya mismo ng mga kaibigan niya, gagawin yung issue? Bakit hindi natin i-call out yung billion-billion na kinurap ninyo? Yun talaga may mga patunay. He ordered the payment of the bills incurred by the day by qualified patient in the 3rd level DOH hospital, which is gumastos pa mismo ng ating presidente dyan ng 380 million if I'm not mistaken. He opened the gates of Malacanang where food booths awaited people from all walks of life who came from near and far to greet him a happy birthday. So the president celebrated his birthday with his signature compassion for the needy and sick and his deep appreciation for farmers who feed the nation. After a tiring day with official engagement, he attended a party thrown by his old friend at a hotel in Pasay. And to his surprise and appreciation, music was provided by Duran Duran. So, hindi naman po itinanggi ng PCSO na totoo na umattend ang ating presidente sa party na ibinigay ng kanyang mga kaibigan, kanyang mga old friend na mga kaibigan. At wala naman pong masama, mga minamahal. Nagtrabaho ka sa buong araw. Gusto mo din kahit pa paano na maalpas yung pagod mo. And wala pong masama, mga minamahal, if i-appreciate mo yung ibinigay na party sa iyo ng mga kaibigan mo. Natural lang sa mga mayayaman, mga minamahal, ang nagbibigay ng ganyang halaga. Tingnan nyo itong yung asawa ni Kati Bune.
'Di ba? Yung asawa ni Katibune, si ano ba 'yon? Nakalimutan na yung ano ng mga saging-saging, 'di ba? Binigyan niya si Duterte ng ng 78 million for his campaign. Mga minamahal. 'Di ba? Yung ex ni si Tony Boy Florendo, nagbigay ng 78 million kay Duterte dahil friend niya si Duterte, 'di ba? Tapos ito mga minamahal na ambagan ng kanyang mga old friends gagawin yung issue. O asan yung hostisya doon? Nakakaloka. Ano pa naman yan? Minsan na nga lang mag-isip, hindi pa talaga pinag-iisipan. Bubo talaga no? Diba mga minamahal? Yan yung sinasabi ko sa inyo na patunayan muna nila na pera ng taong bayan ang ginastos ng ating presidente bago sila kumuda. Paano kung wala? Mga minamahal, ako hindi ko pinagtatanggol ang ating presidente. Ang problema kasi dito, ang kailangan natin malalim na ebidensya. Diba? Facts tayo. No to fake news. Ang inggit, pikit. Yun lang yun. Diba? Birthday ng tao, nagtrabaho, tapos i-celebrate niya man lang ng kahit few minutes na pasasalamat para sa mga ginawa ng kanyang kaibigan. Masama ba yun? Ay naku, utak ninyo may ubo.